Hello mga ka-alays, ka-YouTubers, lahat ng mga ka-teams. Sabi ng version Wednesday ngayon, June 16. Good afternoon, Marlon. Okay, verse of the day is Romans 8:26, New American Standard Bible. Okay. Kung magbubulay-bulay tayo, magbabasa tayo ng salita ng Diyos, yung instruction natin. Sabi dito, welcome. Before you begin today, take a moment to pause. Breathe deeply a few times and calm your mind. So you need to pause, no? Kailangan tayo we need to be quiet. We need to have peace in our hearts and in our mind. Walang mga burdens, no? Walang mga iba pang mga iniisip at that moment. Just a short time. Just a short time. So to have that peace na magkaroon tayo ng katahimikan sa sarili natin. Hihinto muna tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Just for minutes, no? Then pag huminto tayo, hihinga tayo ng malalim. Breathe deeply for a few times. So ilang bisis ba? 12 bisis pabalik. Ganun. Yung mga isip natin, ikakalma natin. Wala muna tayong mga burden iisipin. Lang, no? Deep breath. Kalma natin ating mga kaisip. Then tayo magsisimula sa ating devotion. Ito yung scripture. Babasahin mo na yung scripture. Sabi dito, now in the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know what to pray for as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Yan, galing sa Romans chapter 8 verse 26. Yan ang sabi dyan. Isa ito sa mga magandang verse, no? Sa kasagsagan ng ating down moment in life. Kung ikaw ay isang Kristiyanos at naging tagapagligtas at Diyos si Panginoong Hesus sa buhay mo, isa ito sa mga privileges, isa ito sa mga napakalakas, no, ng mga anak sa Diyos na ibinigay ng ating Diyos Ama, ang Paracletos, the Holy Spirit. That is the gift from the Father. Bigyan niya yan, gasa, para sa mga naniniwala, para sa mga sumusunod at tinatanggap si Panginoong Hesus sa ating puso. Romans 8:26 sabi ni Paul. Sa Tagalog version sabi niyan, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Mga ka-YouTubers, siguro meron tayong mga covering sa pero kung tutuusin, kung aaminin natin, mayroon talaga tayong kahinaan sa bawat buhay natin. Darating din ang panahon na manghihina tayo. Kahit lalaki ka, kahit mayaman tayo, marami kang pera, pero darating din ang panahon na madadown tayo. Saan tayo tatakbo? Yun ang mga tanong. Sino ba ang nilalapitan natin? No? Usually, sa karamihan na nangyayari, kahit kaibigan natin, sila din ay umaalis. Sila din ay mawawala sa panahon na tayo'y nangangailangan. Kapatid, ito yung masasabi ko. Sabi ni Paul sa Romans chapter 8:26. Yung wala ka talagang makikitang makakapitan, yung nasa ilalim ka talaga, parang pasan mo ang mundo, ilalim sa kadiliman, napakasakit, napaka confused ang mga nasa isip. May tutulong
sa atin. May tutulong sa atin. Ang banal na Espiritu, sabi dito. In the same way, the Spirit also helps our weaknesses. Yan. May mga pagkakataon na wala tayong masasabi. Tumutulo lang yung luha natin. Napaka-weak natin, physically and spiritually. Pero kung si Kristo ay nasa buhay natin, kung si Kristo ay nasa puso natin, we have this Holy Spirit. Bihira lang to eh. Wala ito sa lahat ng mga tao. Sa naniniwala lang kay Panginoong Hesus. Sa tumatanggap kay Panginoong Hesus, binibigyan ng Diyos Ama ng banal na Espiritu sa ating puso. Na tayo ay magiging mga anak ng Diyos. And that Holy Spirit speaks to our spirit. Tutulong siya sa ating kahinaan. Sa ating kahinaan, sabi dito, for we do not know how to pray as we should. To the point, even prayer, even asking help, no? Kahit sa isang idea lang na hihingi tayo at manalangin tayo sa taas, hindi na natin kaya. Yun ang pinaka-saddest moment in our life. Tumutulong ang banal na Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. And usually, we grumble, no? Magsasalita tayo ng mga ano-ano, mga masamang salita. Pero, kung tayo ay merong Paracletus, the Holy Spirit in our hearts, may tumutulong sa atin. Kahit na wala tayong masabi. No? Ang sabi dito, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan. That Holy Spirit, siya ang mediator. Namamagitan sa atin, sa Diyos Ama at sa atin. Siya ang maghahatid sa ating mga prayer. Praise God for that. Dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Kahit tumutulo lang luha natin, wala tayong mga sinasabi. The Holy Spirit brings all our burdens, brings all our cares, brings all our problems to the Father. God answer our prayer. Thank you and God bless. Okay, after reflecting the Word of God, no? Katapos ng pagbubulay-bulay natin, we need to reflect. We have here a guide question. No? Ito yung pagbubasihan natin sa ating reflection. What do you pray when you don't know what to pray? Sabi nila, I share my honest thoughts with God. Tama naman. Honest tayo kung mayroon tayong mga hinaing, hihingiin, honest tayo. Nasasaktan ba tayo? Meron tayong mga disappointments, pour out natin yung Lord. Pour out natin. Yan ang sabi dito. I share my honest thoughts. Hindi yung naka-drama, naka-script yung prayer. Yung prayer talaga na galing sa puso. Honest talaga na kung anong nasa puso mo, ano yung mga deep hurts or sigh, pang hinagpis mo, sasabi mo yun. Pangalawa, I try to think of other people I can pray for. So yun din. Kung wala tayong maisip na anong i-pray natin, then isip tayo ng mga ibang tao, mga pamilya natin, kasama natin or nasa malayo, mga nabalitaan natin, ipag-pray natin. Pangatlo, I ask God to speak to my heart. Yes, it's true. Wala tayong mai-pray, wala tayong maisabi kung ano, then we will ask God, hingin natin sa Kanya, Lord, nangiusap ka sa puso na sa akin ngayon. Mangiusap ka, Lord, para mayroon akong gabay na araw na ito. Paglalakbay, naway gagabayan mo ako at ito ang aking kaagapay. Okay? Ano pa kaya, no?
i-reflect ano pa kaya ang maidagdag mo dyan. What do you pray when you don't know what to pray? Just keep silent ang madagdag. Wala na talaga tayong maisip. Masakit man, just keep silent and recalling, reflecting sa kagandahan ng mga ginawa ng ating Diyos sa buhay natin noon, at keep on believing that hanggang ngayon gagawin niya yung mga kabutihan niya, mga biyaya niya, at hanggang pa sa kasulukuyan. Yan, okay? Tapos, how to pray more effectively. So yan, mayroon tayong devotional. You need to relax and talk. Then Jesus instructed us in how to pray. Okay? Okay, let us pray. Let's read this as our personal prayer. Father, sometimes I don't know how to ask you the things I want to ask. Sometimes I can't even find the right words to tell you what I'm feeling. Thank you so much for giving me your spirit to speak on my behalf, especially in those times. You know my deepest thoughts, and you see what's in my heart. Please meet me where I am, Lord, and let me feel your presence. In Jesus' name, Amen. Amen. Babalikan natin yung verse na pinagbubulayan natin. Sabi sa Romans chapter 8, verse 26. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groan. Romans 8:26. Okay? So, yan. Panghuli. Okay, so ito yung sinabi ng YouVersion. Thanks for spending time with us today. We look forward to seeing you tomorrow. So, maganda kung mayroon tayong apps, no? I-download natin ito, YouYou version. YouVersion, one word lang yun. At maganda na talagang bibigyan natin ng panahon ating sarili na magbubulay-bulay. So itong apps na ito ay maganda, no? Nag-guide sa ating sarili at sa ating spirit how to commune with God, how to pray with God, and how to meditate His Word. Kahit saan tayo, dala-dala natin ating mga cellphone so we can reflect, no? We can reflect. Salamat, Ma'am Annalisa Journey, BMF Channel TV, Chris Fernandez Jr. TV, sa ilang tulong sa church sound system. Salamat sa inyo. Subscribe, comment, and like.